At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mga Mata ni Celia. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Si Celia ang nag-alaga sa kanyang lolo hanggang ito'y kumana. At bago ito nalagutan ang hiniga, ay isang maliit na bang ang ibinigay sa kanya. At yun daw ay pamana sa kanya. Pagkalibing sa kanyang lolo, pinalayas na rin sila ng kapatid ng nanay niya na si Doña Clara sa lumang bahay. Walang nagawa ang mag-ama, kundi maghanap ng matitirahan. Lumipas ang ilang buwan, nakapagtapos sa kursong medisina ang pinsan niyang si Sheda. Inumpisan nila ang pagpaparenovate ng lumang bahay at dinagdagan nakapagpatay na rin ng ospital si Sheda. Isang araw, nang pupunta sana ang itay de Celia sa nagpapaayos ng appliances ay... Oo anak, sandali lang. May iwan muna kita. Pupuntahan ko muna si Mr. Galang. Marami na raw siyang ipaparepair na appliances nila sa akin. Sige, Itay. Mag-ingat po kayo, ha? O sige. Ayun na ang Itay. Sana... Ha? Itay! Diyos ko, Itay! Nasa gasaan ang sasakyan! Itay! 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 Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Itay ko! Ako lang magbubuhat sa kanya. Huwag ka mag-alala. Isa akong doktor. Doktor, sige po. Dalhin niyo na po ang tatay ko sa ospital. Dalhin niyo po. Ikinalulungkot ko, Danny. Hindi ko pwedeng i-admit yung pasyente mo dito sa ospital ko. Pasensya na. Pero, emergency to Sina. Kailangan malapatan siya ng... Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Kilala ko ang pasyente mo. At ayaw ko siyang tanggapin. Kahit sa ibang ospital mo na lang siya dalhin. Malinaw? Pero malayo pang ibang ospital dito eh. Grabeng tinamong sugat ng matanda. Danny, ayoko nang makipagtalo sa'yo. Please, sige na. Sa ibang ospital mo na dalhin kung gusto mo siyang tulungan. Pero ako, ayoko siyang tulungan. Ayokong tulungan ang matandang yan. Mas maganda para sa akin na mamatay na siya. Sina? Oh, ano pang ginagawa mo? Ilayo mo na dito ang pasyente mo. Baka abutan pa yan dito. Matatakot ang mga pasyente ko. Sige na. Oo, sige. Dadalhin ko na siya sa ibang ospital. Pasensya ka na sa abala. Paalam, Sina. Adios, Danny. Sayang. Hindi na siya namatay kaagad. Bilisan po rin yung pagpapatakbo. Marami ng dugong nawala kay tatay. Oo. Bibilisan ko na. Dito na tayo dadaan sa mas malapit. Tay, lumaban ka. Huwag mo ipahintulot na mawawala ka sa akin, Tay. Ilagay mo lang yung hinalaki mo sa sugat niya.
para tumigil ang pagtulo ng dugo. Medyo malayo pa yung ospital na pupunta natin eh. Bakit kasi hindi tinanggap ang itay doon sa ospital ng pinsan ko? Ha? Pinsan mo si Dr. Sheena? Opo, doktor. Magkapatid ang mami niya at ang inay ko. Eh, bakit hindi tinanggap ang tatay mo? At parang galit. May kasalanan ba ang tatay mo sa kanya? Aray! Kailangang malapatan siya kagad ng lunas. Sige na. Ilagay mo na yung hinlalaki mo sa sugat niya. Sa loob. Opo, Dok. Parang malabang lingin ko. May isot nga itong salamin ng lolo. Ano yun? Parang maliwanag. Ano nangyari? Doktor! Tingnan mo ang sugat ng itay! Unti-unting nawawala! Oo nga. Wala siyang sugat. Nagkapagtataka. Paano nangyari yun? Paano? Ako po si Danny Del Nino, Mang Coltong. Isa pa akong tutor. Ako rin po yung nakaabang na sa'yo. Hindi ko po kayo namalayan na tumawid eh. Pasensya ka na, doktor. Naabala ka tuloy. Kasalanan ko naman ang nangyari. Hindi na ako lumingon. Basta na lang ako tumawid kasi nag-aapura ako. Hindi bali po. Magaling na po kayo. Pero may pinagtatakan lang po ako sa nangyari. Ano yung pinagtatakhan mo, doktor? Alam niyo kanina, pinanggihan kayo ng may-ari ng ospital na doon ko sana kayo gagamutin. Kaya nang dadalhin ko na kayo sa ibang ospital, nang sinabi ko sa anak niyo na ilagay na yung hinlalagyan niya sa sugat diyan sa noo niya, biglang may liwanag na lumabas sa sugat niya at nawala ang sugat. Paano kayang nangyari yun? Ha? Kung doktor, hindi ko rin alam yan. Ganun ba? Oo nga pala. Saan kayo nakatira? Nangungupahan lang kami sa isang malit na bahay. Pinalis kami sa dati naming tinitirhan. Ha? Saan po yun, Mang Pulso? Malapit lang sa ospital, yung bahay nila Dr. Sheena. Bakit? Hindi na kayo nakatira doon ngayon? Medyo mahabang istorya, doktor. Pero kung gusto mong malaman, ikukwento ko ang lahat sa iyo. Ay, sige po. Ikwento niyo sa akin. Makikinig po ako, Mang Pulso. Ganito ang nangyari. Makinig ka, doktor. Makinig ka. Bakit naman ganun ang ginawa nila sa inyo? Magkakamag-anak pala kayo. Dapat may share din kayo sa bahay at lupa na yon. Hindi na kami binigyan. Dahil nakinabang na raw kami ng mahabang panahon. Kung wala kayong matitirhan, pwede kayong tumira doon sa aming bahay, Mang Poldong. Nakakahiya naman sa iyo, doktor. Wala kayong dapat na ikahiya. Nag-iisa lang po ako sa bahay. Wala rin akong kapatid. Nag-iisa lang ako. Wala na rin yung mga magulang ko. Kaya nag-iisa na ako ron. Kung gusto niyo, doon na kayo tumira. Libre po yun. Wala lang upa. At gagawin ko na lang ang sekretarya ko si Celia. Ha?
doktor. O ano? Gusto niyo, doon na kayo tumira sa amin. Gusto niyo ba, Mang Puldong? Successful ang pangarap mo, Iha. Ang daming pasyente sa ospital. Opo, Mami. Maraming nag-apply sa akin na mga kaklase ko sa medisina. Pero iilan lang ang nakapasa sa standard ko. Siya nga pala, Iha. Parang hindi ko na nakikita si Danny na pumupunta rito. Palagay ko, nagtatampo yun sa akin, Mami. Abay, bakit naman siya magtatampo? Di ba, nabangga niya si Tito Puldo, dito dinala. Tinanggihan ko. Sabi ko, dalhin na lang sa ibang ospital dahil ayaw ko. Ha? Saan siya dinala? Si Pulto? Ewan ko, Mami. Wala akong pakialam sa matandang yun. Ano kaya ang nagyari? Namatay na kaya siya? Maaring ganun na nga. Kung namatay na si Puldong, babayaran niya si Celia. Magkakapera yun. Ha? Ay, hindi. Sasabihin ko kay Danny na wag na siyang magbigay ng kahit isang kusing. Gusto kong makita ang silya na yon nagagapang na parang bulati sa lupa. Celia, anak, ang daming pasyente ni Doc Danny. Oo nga po, Itay Maraming nanggagaling sa malalayong lugar. Napupuwera naman siya sa dami ng pasyente. Doktor, tulungan niyo kami! Ha? Doktor! Ha? May emergency, Itay. Parang patay na yata yung dala nilang pasyente dito. Ha? Tignan mo, anak, kawawa naman siya. Siya na lang ang ipapauna mo. Nasaan po si Napalapatan Doktor? ng lunas kay Doktor. Sabihin niyo, uunahin nila itong pasyente namin, parang mamamatay na siya. Sandali lang po. Tatawagin ko si Dr. Danny. Doc, may emergency po. Parang delikado na ang lagay ng pasyente. Sige, Celia, sabihin mo, lalabas na ako. Sige po, Doc. Ipahiga muna ninyo sa kama ang pasyente pasyente. namin. Lalabas na si Dr. Danny. Namatay na yata yung pasyente namin. Hindi! Hindi! Alam mo, Sheila, Iha, napapansin ko, parang kumukunti na ang pasyente sa ospital dati. Ay, siguro, walang gaanong nagkakasakit ngayon. Kaya kukunti ang pasyente. Alam mo, may balita ako na malakas daw ngayon ang clinic ni Dr. Daddy. Ha? Ganun ba? Kaya siguro hindi na niya ako dinadalaw. Maaaring ganun. At marami na ring doktor ang nag-resign sa ospital natin. Mami, kahit mag-resign sila, ang daming makukuhang doktor dyan. Bahala sila. Kung ayaw nilang patakaran ko. O sige, Mami, may naghihintay pa akong pasyente. Sige, Iha. Hayop ka, Darnie. Matagal ko nang hinihintay ang pagdalaw mo at susuyuin mo ni ako. Pero wala ka. Paano ko tatanggapin ang pagmamahal mo? Ay, may iba na kayang nililigawan si Danny? Sana wala pa. Palagay ko, ako lang talaga ang mahal niya.
Wala nang iba. Alam mo, Celia, yung dinala mong pasyente rito na 50-50 ng buhay, nakaligtas pala yun. Ha? Totoo, Dok? Oo, Celia. At ikaw ang nakagamot sa kanya. Hindi ako. Ha? Bakit mo sinabing ako? Hindi naman ako doktor. Celia, may kapangyarihan ang mga mata mo. Anong sinabi mo? May kapangyarihan ang aking mga mata? Oo, Celia. Ilang beses ko nang napansin na ang lahat na nahahawakan ng pasyente, gumagaling agad. Kaya sa palagay ko hindi ako nakakagamot sa kanila, kundi ikaw. Dr. Danny, may pasyente po na naghihintay sa labas. Mang Puldong, sabihin nyo, ipasok na yung pasyente dito. Sige po, Dok. Ipasok niyo na raw ang pasyente. Doktor, Anong doktor, sakit po ng pasyente? sobra po ang sakit ng tiyan niya. At pati ang ulo. Sige po. Gagamutin na namin siya. Celia, ngayon, subukan mong ipatong yung kamay mo sa tiyan ng pasyente at sa kanyang ulo. Sige na. Iwanan niyo po na siya dito sa loob ng kwarto yung pasyente. Ako na pong bahala sa kanya. Sige po, Dok. Celia, isarado mo yung pinto. Ngayon, masusubukan na natin ang mga mata mo, Celia. Sige na, Celia. Gawin mo ng niutos ko. Titigan mo ang ulo at tiyan niya. Ha? Sige. Isusot ko itong salamin ni Lolo. Tititigan ko na. Ayan na. May lumalabas na kakaibang liwanag sa mga mata mo. Ayan o. Tingnan mo, Celia. Oo. Parang ganito ang nakita natin nang nabangga mo si Itay. Celia, ayan o. Bumabalik ng malay ng pasyente. Oo nga. Anong nangyari sa akin? Saan ako naroon? Ako si Dr. Danny. Nandito sa loob ng klinik ko. Kumusta na pakiramdam mo? Masakit ba ang tiyan at ulo mo? Wala na akong nararamdaman na sakit. Maraming salamat po, Doktor. Nagamot niyo ako. Ikaw ang nakagamot sa kanya, hindi ako. Gumaling na ako. Dahil wala akong ginawa sa kanya. Nakagagamot niyang mga mata mo, Celia. Mami, kukunti na ang pasyente sa ospital. Nalulugi na po. Mas malaki pang binabayad sa kuryente at tubig. Kung hindi madadagdagan ang mga pasyente, mapipilitan akong magsara. Ha? Magsasara? Mawawalan ka ng hanap buhay, Iha. Opo, malaking problema ito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pati ang mga doktor na kasama ko, isa-isa silang nag-alisan. Yung iba, lumipat sa ibang ospital. Ang iba naman, nag-abroad. Ay, ganun ba? Mami, ano yun?
Ha? Ang pamamuyuda? Ano kayang nangyari sa kanya? Halika, iha. Tingnan natin sa kwarto. Daddy! Anong nangyayari sa... Oh! Daddy! Ano kaya ang nangyari kay Don Generoso? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mga Mata ni Celia. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Cela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Cela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.